sa ating mga katatayan, tayo po ay muli na tayo ay nagkasama-sama muli sa gawain ng Panginoon na bagamat tayo kakaunti, pero pinagpapatuloy natin itong gawain ito. Mahalaga 'to dahil, ah, pampatatag ito sa ating relasyon sa Panginoon. Kaya sa oras na 'to, tayo po ay manalangin sa paunang panalangin para sa, pag-uumpisa ng ating prayer meeting. Sige po, ako na po ang, opening pray para dire-diretso na kay Pastor. Hallelujah, Lord God, Panginoon, una na sa lahat, Panginoon, ay sa iyong pinakamataas sa papuri, sinasamba ka namin, minamahal ka namin, Panginoon. Panginoong Hesus, dalangin ko sa gabing ito na, pagpalain mo kami lahat dito na narito, si Pastor Conrad, si Roldan, si Marvin, si Tito, Stano, at si Ate Marieta na narito. Pero Panginoon, dalangin ko po na yung pagpapala mo, Panginoon. At Panginoon, sa oras ito ng aming prayer meeting, Panginoon, ikaw ang mahayag, ikaw ang maitaas, pangalan mo, ang marinig na, ang mahayag at Panginoon, ang mga turo mo, Panginoon, ang aming maunawaan, Panginoon, sa ibabahagi ng aming mga Pastor Conrad, nawa po, Panginoon, ay ikaw lang ang maitaas sa oras ito. Salamat po, Panginoon, sa oras ito. Salamat sa mga kasama namin na narito. Pagpalaan mo kami lahat dito, Panginoon. Pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Malim. Sige po, si Pastor po. Ayan, baka meron gusto sila. Oh, sige. Meron Ah, madami naman ako nagpapasalamat sa Panginoon. Pero ako po, nagpapasalamat po na sa tuwing gabi na tayo natutulog, ang laki ng covering niya sa atin. Sa tuwing gabi tayo nananahimik. Pinagmamasdan ko ang paligid, ako'y pinagigising sa screen. Talagang parang kumbaga nasa isang paraiso na tahimik na wala kang narinig na ingay. Parang nasa loob ng isang tawag doon, ng isang kwarto. Yan. Kaya sabi ko, Lord, salamat sa pagpapala mo. Salamat sa tawag doon, sa katahimikang ibibigay niya sa atin. Oo. Talagang ang lugar natin 'to ay pinagpala talaga ng Diyos dahil napakatahimik, napakalamig, sarap, napakahimbing ng tulog natin. Minsan nating gabi nga ay talaga ako napapagising at wala namang sabi, pinupuntahan ako sa labas. Sabi ko talagang ang Diyos ay, nasa ating paligid, hindi tayo pinababayaan. Kaya salamat sa Panginoon dahil maaring lahat tayo dito pinoprotektahan. Amen. Ikaw Kuya Tano, anong iyong Kuya Tano, ano yung pagpapasalamat kay Lord sa ang tao. oo, ano mo? Salamat ako sa picture. Baka yaya ako Amen. ako yung ay yung Amen. Kaya hindi basta nagpe-pray, ang Panginoon naman hindi na sablay. Tayo ay nasablay tayo pero Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon dahil pinoprotektahan ka ng tayong lahat. Ikaw Kuya Angel, anong ipagpe-pray mo? Ipagpapasalamat ka kay Lord. sa buhay. Pag-ibig. Yeah. Kaya nagtatagay. Sumobra. Sumobra na Siyo.
Oo. Doon sa kabila na. Hindi ako sinasamahan sa ako. Kaya, Hindi ko nararamdaman ako na ako. kaya nga. Kaya Ibig sabihin, hindi napasama yung pinuntahan dito. Ibig sabihin, napaganda ka. Ayan. Kasi sa totoo lang naman, tao lang naman naghahanap. Nasa tao naman yun eh. Kung gusto mo mapasama, nasa sa iyo na yun. Pero gusto mo mapaganda, nasa iyo din yun. Eh, gusto mo yung mapaganda ka, kahit dito ka napupunta. Bagamat sa may mga bagay tayo kapos, pero ang Panginoon ay natiyan. Siya nagtutulungan. kaya ano rin ang survive nila hirap. Oo, oo. Andiyan kayo, kasama yun sa buhay, parang gano'n. Dito ko rin natutunan na dito ko rin sila pinagmulan. Nakilala. Ang boss, wala ka idea. O walang pakialam lang sa mga bagay na gano'n. Ito ko nararamdam na meron wala kang word na Na, isa. alam mo, nung bago-bago pa lang dito, siyempre, ano pala sa'yo, yung parang hindi pa appreciate, di ba? Hindi pa na-ignore mo pa. Parang sama-sama ka lang, pero kumikilos ang Diyos sa iyo. Ayan, Tapos, salamat. ayan. Kaya basta gabi-gabi, maaga, pray, pasalamat tayo sa Panginoon. Ayan, nabubuksan ang isipan. Ba't sarado baga? Sarado yun eh. Daming words ako. Oo, kaya, kasi noon, kalakasan pa natin. Ayan, tama yan. Tama yung ginagawa mo na inaalala mo ang Panginoon. Sige. Ikaw, Tito. Sa akin yun. Nagpapasalamat ako sa Lord at yung yung bagang lagi kaming success sa halaman. Amen. Kung ilang araw, dumating na panahon lagi kaming talo. Ngayon nagiging para bagang bawat bawat patak ng mga buto sa talim namin, kasama namin yung goal. Talagang hindi niya pinapabayaan na lumaglag kami sa mga produkto. Kaya nagpapasalamat din ako sa Lord dahil halaman ngayon maraming mga ibang opportunity na tungkol sa welding sa bakal. Pasok na ako, nagpapasalamat din ako dahil yung katalino na binibigay niya yung halaman, pinagkaloob niya. So, talagang ingat-ingat lang. Pero masarap yung kami laging merong pinagkakaroon pa kayo ng mga project. Ngayon may bagong project. Tatapos lang ng isa, yung nagsunod-sunod na. Salamat sa Lord dahil talagang siya nagawa. Daig pa ba kayong trabaho na araw-araw. Sa akin ay met na met. Kaya lagi ko busy kaya hindi na ako na. Yan. Minsan wala na akong araw na hindi araw-araw. Salamat sa Lord dahil Amen. Talagang ang Panginoon ay hindi tayo papabayaan dahil anak na tayo eh. Gano'n din naman ang mga tatay talaga. Ang mga anak kahit hindi nagkakasala pero o may kakulangan, ang mga tatay, talagang tatay, hindi pinababayaan ng mga anak. Kaya alam ng Panginoon, kakulangan, alam ng Panginoon ang ibibigay sa iyo. Ang alam ng Panginoon yung para sa iyo na nararapat na maganda. Yan, sarap. Kuya Marvin, Kuya Marvin, ano? Siguradong, sa akin, yun din, cooperate. oh, Salamat sa Lord sa company, sa family, yun, sa nanay, hindi malakasan. Yung ano, yung nangyari, narambulan lang sa mga oo, may stop na. nado ka ba? Nandun ako Nung time na yon? So, muntikan na ako rin doon. Oo, pasado. Buti na lang at ako inabot ng stoplight. Kung nakaliban ako, Yari ka rin. makaisa ako sa yari. Baka ako inabot. Masasaktan ka man, masasaktan ka di ba? Masasaktan ako doon talaga. Kasi, ano na eh, malapit na. Dalawang sasakyan na lang din nasa. Kitang-kita mo yung time na yun. Hindi masyado kasi malaki yung sasakyan nasa. Nasa una may malaki ano, Jeep yata yung nasa una. parang truck, Hindi. parang jeep. Jeep. Tsaka yung Ah,
close ba 'no? Oo, yun talagang Talagang protection ng Lord. oo naman. Dahil, talagang yun, iniingatan tayo ng Lord lagi. Oo, pe-pray tayo lagi, eh. Siyempre Narinig ko na lang eh, puro ingatan ng kalabagan. si Yawan. Ako nga nagulat sa'yo, eh. Sabi binabalita nga nagkarambulan daw sa may libingan. Kasi nag-stop ng pasok, Oo, may pinuntahan ako. oo. Mga alas 9 ng umaga. Eh, sa unahan mo lang nangyari yung kasi pero kung nauna-una ka, hindi ka tinamaan. So, ako'y nakalagpas doon. At kami sa sasakyan at beating the red light. Talagang beating the red light kami. Yari kami. Kitang-kita sa camera. Oo, hindi naman sinasadya. Siyempre mga matanda na, eh. Oo, Naka-automatic, eh. Kaya yung covering nandiyan sa'tin, eh, ano, sana daw ng apo oo. Siguro na-memory, no? natin. Hyundai Hyundai na na top of the line. oo, Starex. Starex ano, Stargazer o Starex? May malaki pa yun, 'pag Starex. Kaya kaya isipin na lang natin na ang Panginoon ay hindi tayo pinababayaan sa araw kahit saan tayo pumunta dahil nagpe-pray naman tayo. Oo. Yung simple ano, yung simpleng pray mahalaga yun sa Panginoon dahil Oo. nagtitiwala tayo sa kanya, eh. Kaya Nagtitiwala tayo sa panahong yun. kung sumusunod ka sa Lord, dapat nasunod ka rin dito. Yan. Huwag kang huwag kang lalabag sa pataas. Baka Siyempre hindi ka makakasama sa karambola. kaya laking bagay 'no. Kaya sige po, salamat po sa Panginoon dahil tayo po ay nakapagbigay na ng pasalamat. Sige po Pastor Conrad po ay ano na, ready ka na Pastor? Sige, siya po ang magbabahagi ng salita ng Lord. Ayan, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa oras pong ito. Kami po ay nagpapasalamat. Lord, samahan niyo po ako, bigyan niyo po ako ng wisdom, knowledge, and power and authority. Lord, sa iyong salita. Lord, patuloy po kami sa inyong tawad sa bawat pagkukulang namin. Panginoong Sus, salamat po at sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng kapurihan sa salamat, Panginoon, sa pangalan Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin at sinasadyuhan namin ito ng iyong banal na dugo at ng iyong banal na Espiritu, Lord. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Amen, amen. 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 Salamat. Ayan, salamat po sa Panginoon. Ano po, ang aking ibabahagi po ay, ang aking title dito ay Nasaan ang iyong yak? Yan, nasaan na pagka Nasaan ang iyong yak? Yun ang ating pag-usapan about kayamanan. Kasi lahat tayo mayaman. ay mayaman, pinilis. Yun nga lang, hindi alam ng iba na sila'y mayaman kaya nag-iingat. Di ba? Kaya yung mga tao na hindi nila alam na sila ay mayaman, alam niyo, isa sa pinaka-the best na makikita natin na ginawa ng Diyos. Alam niyo, 6 na araw kasi ginawa ng Diyos ang tao. Ginawa muna niya mula ah, unang nilikha hanggang panlimang araw, lahat ng pangangailangan ng tao, di ba? Amen. Nilikha ng Diyos para sa pangangailangan. Matapos ng likhain ng Diyos lahat, sa kanilikhain na. Ibig sabihin, bago pala tayo nilikha sa mundong ito, lahat ng ating pangangailangan Nandiyan na. ay naandyan na, ipinagkaloob na. Amen po ba? Kaya ibig sabihin, makikita natin, yun talaga yung original design ng Diyos sa atin. Na lahat ng nilikha ng Diyos, ipinagkaloob ng Diyos sa atin yun eh. Hmm. Ang problema, niling lang tayo nung away. Amen. Niling lang. Kaya yung katulad nung nangyari, parang turo yata ni Bishop ng Sunday. Di ba? Na nagkaroon ng turuan na nagkasala. Di ba? Minsan ganun eh. Sisihan. Napatanong nga sabi, parang joke lang yun. Kaya pala naputulan ng kamay si yung ahas. Kasi baka kaya pinutol na para hindi na makapagturo. Kasi dati yung ahas, May kamay. may kamay at paa. Pinutol na para wag na magturo. Mm. Diba? Parang ano lang, joke lang yun. Pero makikita natin doon, ganun ang tao. Kapag minsan, yung kanyang pagbagsak, minsan isinisisi sa iyo. Mm. Amen. Pero alam niyo po, sabi nga eh, ang Diyos tayo ay pinayaman. Aminin na tayo kung saan tayo nagkulang. Kasi simula na nagkasala, ang tao sa Diyos, dahil sinuway nila, inalis sila doon sa Garden of Eden.
itinaboy ng Panginoon. At simula ngayon, never pong makita yung Garden of Eden. Pero dahil sa kabutihan ng ating Panginoon Jesus, ibinabalik tayo doon sa totoong yaman. Ano bang kayamanan? Sabi nga dito sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21, huwag kayo mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito yung mga naninirang, insekto, at kalawang, at may nakakapasok na pagnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Ay doon yung walang naninirang insekto at kalawang, at walang makakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Amen po ba? Kailangan pala natin, kung set natin Matthew chapter 6 verse 19 to 20. Malalaman pala natin kung nasaan ang ating kayamanan. Kung nasaan daw yung ating puso. Amen. Amen po ba? Kaya dito, ang mensaheng ito, pinapakita. Kasi, kung ang iyong puso'y nandoon, ibig sabihin, tinuturo ng Panginoon na, kumbaga binibigyan tayo na, kung ano yung masigit na iyong pinapahalagan, yun ang iyong kayamanan. Ang tanong, yung iyo bang pinapahalagan ay mananatili or mawawala ng kabuluhan? Wala ng kabulo. Di ba? Kaya dito, salamat sa ating Panginoong Sus, inilalagay tayo doon sa tama. Sabi nga dito sa Matthew 13 verse 44, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanan ng ibon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan, tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Kung makikita natin na ano bang dapat natin gawin? Amen. Sabi nga, nung natagpuan daw nito yung kayamanan doon sa isang bukid, sabi, hinamping ng Diyos, o namping sa parable nito yung kayamanan na isang kayamanan doon nakitago sa isang bukid. Nung makita, ibinenta niya ang lahat. Pero ang totoo po, ang tinutukoy dito yung ating Panginoong Hesus. Ano po, iniwan yung kanya pagiging Diyos dahil na hinukay niya tayo at tayo ang kayamanan ng ating Panginoon. Tayo. Kaya nga makikita natin, ibinigay ng Diyos yung kanyang buhay para lahat na sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang maranasan natin yung buhay na yon na nakaraan sa langit. Alam niyo po lahat, ang kayamanan natin ay material na bagay, hindi makakabili ng kagalakan. Matutuwa ka siyempre, pero mamayang hapon, may pagtutulog ka na, malungkot ka na ulit. Ang totoong kayamanan, hindi kayang bilhin ng pera. Amen. Hindi kayang bilhin ng anuman lahat ng bagay. Kasi titingnan natin, Lord, meron naman ako lahat. Nakikita nga namin eh. Sabi nga, alam na natin yung ano eh. Alam natin yung, kasi nung Friday, butin ako ng UPC eh. Ang ganda ng turo ni Pastor Philip. Isang quote yan. Ito nga siya, isang quote. Di ba sinabi, God bless town daw God bless town. yung Los Angeles. Los Angeles. Ngayon, nung God bless town, ngayon nangyari, God bless mansion na sila. Dahil God bless daw eh, walang God bless. Bless. Bigla sila, God bless mansion. Bless mansion. Pinakita din ng Diyos na silang lahat pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap. Lahat sila nakahiga. Sasakyan. Yung iba sa sasakyan. Ibig sabihin, wala sila. Wala. Kasi sabi nga, darating talaga ang araw, lahat ng bagay dito sa mundo, sinabi nga ni Dr. Philip nung turo, eh, papunta sa susunugin talaga lahat ito. Lahat ng bagay ito sa mundong ito ay susunugin. Kahit, sabi susunugin. Eh, katulad halimbawa si Elon Musk, bakit tawag dito, gustong magbigay ng tawag dito, maggawa ng mga pambiyahe para pumunta ng Mars. Hindi nga lang sabi, langit at lupa susunugin ng Diyos eh. Saan may makakapagtago doon? Kahit lahat nga ng planeta ay susunugin ng Diyos eh, pagdating ng araw. Kasi pipalitan yung bagong earth at bagong heaven. Kasi naging corruption. Ngayon, kung ang puso natin ang kayamanan dito sa lupa, wala. Sabihin sa pastor, hindi naman ang kayamanan ko eh, nasa langit. May oras ka pero hindi ka magbigay ng oras sa Diyos. Sasabihin mo ang kayamanan ko sa Diyos. Amen po ba? Pagdating ng Sunday, alin ang mas priority mo? Alin ang mas priority natin? Sabi nga may trabaho kasi ako. Eh lahat naman tayo may trabaho. Di ba? Makikita natin. Pero ang tanong, pag sabi nga,
Kapag ayaw, may dahilan. Di ba? Pag gusto, may paraan. Di ba? Ganun eh. Kasi kapag usapang kayamanan na to eh, di ba pag sinabing, ay, pre, may ano daw, may naghahanap ng bibili. Kung alam mong kikita ka eh, talagang ang gana-gana mo eh. Di ba? Kasi alam mong kikita ka eh. Pre, Kasama ka dun sa lista. Pre, nakasulat ng iyong pangalan. Ewan po ba? Eh talagang kasulat na dun sa pangalan mo, walang ayaw ka na yan. Di ba masaya ka? Kasi alam mong may matatanggap ka. Pero kung matatanggap ka kung gaano kasaya, paano kapag hindi lang nakasulat dun sa tatanggap ka eh kung ang buhay mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Mas higit yun sa gagawin. Kasi ang kagalakan sa mundong ito, lahat ng kayamanan dito, pang manandalian lang talaga. Yan. Hindi ito makakapag-save ng buhay. Maraming tao natatakot dahil gugunawin ng Diyos. Tayo hindi, kasi ang Diyos mayroon ng ipinrepare na bagong heaven Yan. at bagong earth para sa mga anak niya. Kasi itong mundong ito ay corrupt na nga. Lahat ng bagay dito may naninirang kalawang. Doon sa ilalagay ng Diyos sa atin, walang naninira. Nakukuha niyo po ba? Bakit ang gusto ng Lord, lagi natin tatanungin, kamusta na ba yung ating puso? Amen. Sabi dito, verse 21, sapagkat kung nasaan ang naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang puso mo'y lagi nakatingin sa kahirapan, di kahirapan ng iyong kayamanan. Nakukuha niyo po ba? Kung ang puso'y laging galit ka, di ang kayamanan ay puro galit. Puno-puno ng galit. Ang kayamanan mo. Ang kayamanan mo'y puro galit. Sagana ka sa galit. Sagana ka sa takot. Kasi yun ang binibigyan mo ng pansin. Yung mga bagay na yan. Amen po ba? Hindi lang tinutukoy dun sa kayamanan eh. Maraming tao, mayaman talaga sa bisyo. Di ba? Mayaman sa bisyo. Dati. Kasi ang puso niya, bakit? Sabi niya doon, natatawa di ako bibigyan ng pangalan. Santi, wala, di mapigilan. Santi atin din, kakaunin na daw. Sabi ni Kuya Angel eh. Nandun, yun na. Pero hayaan lang natin, ipanalangin lang natin panalangin. Kasi nga, matatanggal talaga yun. Hindi naman natin maunawan. Mabibigyan kasi dati, ganun din naman tayo. Yun po ba? Pero alam niyo po ba, sabi nga kung nasaan ang iyong puso, naroon din ang iyong kayamanan. Amen. Kung ang kayamanan mo, ikaw mag-iingat, no? Wala. May hirap talaga. Kaya alam niyo po ang itinuturo ng salita ng Diyos, nasaan ang iyong kayamanan. Tingnan natin, asan ba ang ating kayamanan? Diba? Kasi pag ikay sinabing mayaman ka, snow ka eh. Di ba? Uy, wala. Pag sinabing umaangat ka na eh. Di ba? Parang, sabi nga, kaya daw nanghihiram siya kasi kita ka na, meron ka. Oh. Di ba? Kaya nanghihiram sa iyo eh. Iba eh, parang makikita mo. Pero, hindi dapat maagaw ng kayamanan dito sa lupa yung puso natin. Puso natin, dapat unang-una, ito ay nakaalat sa ating Diyos. Yun po ba? Ang ating puso ay dapat nakaalat sa ating puso. Kasi, puso daw natin is very deceitful. Kaya dito, binibigyan natin na kailangan laging maingat ang ating puso. Na maging nakasentro lagi sa ating Panginoon. Kaya, paano ba natin mapoprotektahan ang ating puso para wag makurap ang ating puso at wag mag-focus? Nakukuha niyo po ba? Kailangan natin kasi, kung kailangan natin magkaroon tayo ng punungan sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kumbaga, tinuturo ng salita ng Diyos na kailangan yung ating kaisipan ay nasa salita niya. Kailangan yung bawat landasin natin. Sabi nga ng awit 119 verse 105 na your word is the light of my feet. Kasi sa totoo lang, walang makakapag-ingat ng ating puso. Hindi natin kaya ingatan ang ating puso. Ang Diyos lamang ang makakapag-ingat nito. Kaya kailangan, sabi sa panalangin, wag daw natin i-prayer na Lord, linisin mo ang aking puso. Kasi yung pa rin yung puso mo. Nilinis nga, pero yung puso mo nandun pa rin. Kailangan ang panalangin natin, Panginoon, bigyan po ako ng bagong puso. At i-renew mo aking kaisipan. Balik sa isipan naman,
Lord, huwag mo akong bigyan ng bagong isip. Baliktad naman, dapat i-renew. Pag tinanggal, mawala. Kaya dun sa atin, napakainam na, nasaan nga ba ang ating kayo? Kasi alam niyo ba ang kayamanan? Ito yung magbibigay sa, kasi bakit yung iba, bakit gusto yumaman? Because of security. Di ba? Security, mabili mo ang lahat ng gusto mo, makapunta ka kung saan ang gusto mo puntahan. Tama po? Amen. Di ba? Makapagpagawa ka ng bahay. Di ba? Bili ka ng sasakyan. Kaya gusto mo yumaman eh. Say, paano, pabulaklak na lang yun. Kaya gusto yumaman eh para makatulong. Hindi. Dapat, kung gusto mo katulong, yung wala ka pa, natulong ka na. Di ba? Amen. Minsan yung iba, hintay mo bang yumaman bago ka tumulong? Eh, pwede ka naman tumulong kahit wala ka. Nakukuha po natin. Kaya doon pala, ang ganda naman pakinggan naman sa, magandang pakinggan na, Lord, gusto kong yumaman. Para, naalala ko yung share ni, napanood namin yung kay Peter Tanchi, yung kanyang pagtotoo. Diba? Nung siya nag-umpisa-pisa, hirap talaga. Sabi niya, Lord, payamanin mo ako para makatulong daw siya sa lahat ng mga pastor daw. Yun ang prayer niya. Lahat. Gusto daw niya yumaman. Pero nangyari sa kanya, nagkasakit siya. Sabi, nagkasakit siya. Tumagal siya doon sa ospital. Na-realize niya na pinapahirapan mo lang yung sarili. Ibig sabihin nun, bakit yun ang focus? Parang ganun. Pumokus ko sa akin, ako nagbibigay ng yan. Simula na naunawaan niya na, pero makikita natin, grabe yung church niya. Kasi bakit siya binilis? Because yung capacity. Minsan kasi hindi tayo pinagkakaloban ng malaki kasi nga, baka yung puso natin madala tayo. Sabi nga nung share ni Bishop, yung isang propeta daw sa Old Testament, na, Lord, mo ako pagyayamanin, baka kamanin mo na kita. At huwag mo naman akong paghihirapin. Baka makasupanin kita, teachable kita, mayan mo sa iyo. Nakukuha niya. Kayamanan ay, hindi naman siya masama. Amen po ba? Kumbaga, ito ay malaking tools para sa atin. Dahil may pinagkatiwalaan tayo. Amen. Pag yung kayamanan ay biglang sumulpot at biglang nawala ka, yung kayamanan yun hindi galing sa Diyos. Kapag ang kayamanan ay galing, ibibigay sa'yo ng Diyos dito sa lupa yung kayamanan na yun, meron kang payapaan. Alam mo yung tama yung gagawin. Amen po ba? Kaya minsan sabi ko, Lord, alam ko naman na pinagpala mo na ako. Ang lagi kong prayer, Lord, bigyan mo lagi ako ng malawak na kaunawaan at tamang puso sa paggamit ng bawat salapi na dumadating sa atin. Amen. Kasi pag mali ang hawak natin, yun ang ipapa. Amen po ba? Kaya makikita natin doon na, sabi nga, kung nasaan ang iyong puso, nadon daw ang iyong kayamanan. Ano ba dapat natin pagyamanin ngayon? Ito ang tanong. Sabi nung una, sabi dito, verse 19, babalik-uli lang tayo. Huwag kayo mag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa at dito'y minaninirang insekto at kalawang at may nagpapasok na magnanakaw. Balik rin natin yun. Kung dati, tayo hindi mananampalataya, focus natin para yumaman, para tulong hindi. Ang kailangan natin gawin, lahat sa mundong ng kayamanan, palitan natin yung kayamanan sa Diyos. Amen po ba? Ibig sabihin, payamanan natin yung karunungan natin sa salita ng Diyos. Amen. Yan sabi ng makikita natin sa Joshua chapter 8, di ba? Kung pagbubulay-bulayan mo ang salita at araw-gabi, di ba? Ikaw ay asenso sabi sa Joshua at pagpapalain ka ng Panginoon. Naku natin, kailangan natin pagyamanin ang ating sarili sa salita ng Diyos. At the more na yumayaman tayo sa salita ng Diyos, lumalapit tayo sa Diyos. Sino ba may gawa ng lahat ng bagay? Ang Diyos. Amen. Kaya sabi nga doon sa Leviticus mga Levites, ako ang inyong kayamanan. Sabi sa mga Levites. Kasi sila lamang yung sa 12 tribes yung hindi binigyan ng Diyos ng ari-arian. Kundi sabi ni Lord, ako ang inyong kayamanan. Lingkod kayo sa akin. Amen po ba? Pero makikita natin, lahat ng kinikita noon, nung 11 tribes, ipinagkakulob sa isang tribes na yun, sa Levites. Hindi pinagkukuha. At least natin, nakukuha natin. Amen. Kaya din po natin makikita na talagang ang ating kailangan pagyamanin ay ang ating puso sa salita.
Amen. Kasi pag yumaman tayo sa lahat ng mga bagay dito, gusto ko magkaroon nito, gusto ko magkaroon ng ganyan, ay pag yumaman ang puso mo, nawawala na ng space yung salita ng Diyos sa puso. Ano mangyayari sa'yo? Mangyayari yun, kakaroon ng alak. Minsan di mo maalam na, kala mo, ang ganda, puti ka ng pintura, puno-puno na pala ng kalawang. Bigla na lang mababa. Nakukuha natin. Isang palamuti lang talaga siya. Pero ang gustong ibigay ng Lord, yung hindi nasisira. Yung kayamanan na ang Diyos lamang ang bibigyan mo. Yung hindi ang salita ng Diyos. Amen. Yung Word of God. Dapat pagyamanin natin. Kasi the more na yumayaman tayo sa salita ng Diyos, yumayaman ang pagkaunawa natin sa Diyos, at lumalapit tayo sa Diyos, di mo alam, kahit hindi mo hinihingi, ang Diyos ang magbibigay. Hindi mo ba? Nakakatuwa ng isang araw. Sabi ko, Lord, gusto ko ng sapatos. Sabi ko, Lord, yung maganda naman. Yung maganda naman. Hihingi lang, di lang naman ako. Maganda na. Yung maganda na. Sabi ko, tamang-tama, kikita ako, bibili ako. Pero iba pala yung plano ni Lord eh. Di siya pala yung binigyan ako bago sapatos. So, di ba? May pumalit na ako. Bago pa. Di ba? Simpleng bagay lang. Kasi, pag nakilala natin ang Diyos talaga na higit sa lahat, alam mo, ang bilis lumapit. Ayun. Tatay, parang ganyan eh. Kay Kuya Marvin said, Tatay, gusto ko ng ganito eh. Uy, oo naman anak, sumusunod ka sa akin. Alam mo, hindi ka nabigyan, sumusunod ka sa akin. Amen. Sabi nga, kahit kung hindi mo hiningi, ibibigay sa'yo. Minsan, ang natutuwa ng tao dun sa mga bagay na kahit hindi mo hiningi, kaya makinikot. Maling motibo. Amen? Nakukuha natin. Kung mali ang motibo natin sa paglapit sa Diyos, wala. Mahihirap at mapapagod lang tayo. Kahit tayo ay naglilingkod at mali ang Amen po ba? Kaya makikita natin bakit ba tayo nananalangin. Hindi para tugunin lamang ang ating mga panalangin. Kung hindi para magkaroon tayo ng kalapitan sa Amen. Kaya unang-una, para yumaman nga tayo, sabi nga, lahat ng bagay sa mundong ito ay alisin na natin. Ang Diyos na ang bahala. Huwag na natin hakulin yung mga bagay dito. Ang Diyos na ang bahala nga habol doon. Amen. Alam ng Diyos na ikaw walang sasakyan, bigyan ka. Amen. Kasi nga yan eh. Alam na, sipag mo sa gawain. Hindi siyempre, ang anak ko tayo walang sasakyan. Kung bakit hindi pa pinibigyan, kasi ayun ang Diyos na ikay mahirapan. Paano kung wala pang kinikita ka dito? Eh, di paano pag nag-registro ka, saka kung isip mo, di, binigyan ka pa ng respect ng ulo. Di ba? Kasi sa kanya, sakto ulo naman. Nakukuha natin, nakakuha po natin. Kaya dito talagang bantayan natin na punasan yung ating puso. Huwag natin pabayaang yung puso natin ilagalag. Huwag natin pabayaan na yung ating puso ay kung saan nagpupunta. Walang permanent. Turuan natin yung puso natin na umibig ng higit sa lahat, kundi magbasa ng salita ng Diyos. Amen. Kaya nga sabi nga sa pagbabasa ng salita ng Diyos, na narinig ko dati ng bago-bago, wag lang sa isip. Kung hindi, basahin natin, naririnig natin tenga para diretso sa ating puso. Amen po ba? Pag mayaman daw tayo doon, sa pananalangin, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, lalo sa pagbabasa ng salita ng Diyos, kailangan naririnig din ng ating tenga kung tumatanim ito sa ating puso. Hindi po pwedeng itanim lang natin sa ating isip. Ang isip natin, pag meron tayo na ibang naisip, naku, wala na kaagad yun. Pero ang salita ng Diyos, pag naitanim ito sa ating puso, kailanman hindi yun mawawala na at hindi masisi. Amen. Amen po ba? Kaya wag tayong kumbaga yung ating nakikita, wag tayong magpapadayat. Kailangan payamanin natin ang ating kumbaga ang ating yaman, ang ating puso sa salita ng Diyos. Hayaan natin punuin yon ng salita ng Diyos para yung mga bagay sa mundong ito ay walang space. Nakukuha natin. Amen. Kasi pag sinabing naninira ng kalawa, lahat ng bagay yan, mamaya bumili ka ng magandang cellphone, mamaya hindi ka na masaya. Nabili mo na yung gusto mo eh. Hindi siya nag-i-increase. Nakukuha niyo po ba? Ang salita ng Diyos, ilang libo nang ginawa. Basahin mo ngayon. Bukas basahin mo ulit. Iba-iba ang revelation. Iba-iba ang pangungusap ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos buhay. Ibig sabihin, ang ating ulpukan sa ating puso, yung buhay. Hindi yung mga patay na nabubulok. Ang salita ng Diyos ay hindi nabubulok kung hindi lahat naman ito ay nabubuhay. Kaya bilang sa atin, turuan natin ang ating sarili
ang ating puso na punuin natin dito. Kailangan natin, sabi nga, yung disiplina talaga. Amen po ba? Amen. Kapag makita ng yaman natin, kahit 5 piso lang ang pera mo sa bulsa, ang taas ng ngiting. Di ba? Dumating sa punto nga kami ni Buddy, mga isang taon, ito kasi bumili kami ng, naalala ko talaga yun eh. Sabi ko, sinubukan talaga ako ni Lord dito. Kasi wala talaga, pero piso lang talaga. Kasi bumili kami nung, tawag dito, puto bumbong, kaya alam namin mga parting November, December. Kasi piso talaga. Pero sabi ko, Lord, salamat. Di kahit piso lang ang pera ko, kahit yung mga nakaipit, kahit yung mga reimburse, wala talaga. As in, wala. Piso na lang natin. Kaya naging piso, binili namin yung natira. Pwede may 20 pa ako, tama-tama, may bili to ng may 20 tayo. Sabi ko, ay salamat. Sabi ko, Lord, salamat. Kasi hindi ako naapektuhan na kahit piso lang ang laman ng pusa. Masaya pa rin ako. At napatunayan ko na ikaw ang hindi ang. Pero nakakatuwa si Lord. Kinabukasan pag-isip ko, may nag-text. May nag-chat sa akin. Sabi ko, "Oh, okay na. Oh, thank you, Lord." Hindi hanggang ngayon, naranasan pa rin din. Hindi nagkukulang. Nakukuha natin. Amen. Kaya, pasaganahin natin ang salita ng Diyos, ang ating puso. Hindi po ba? Para yung mga bagay na nasisira, ay wag. Yung mga bagay na naninira insekto ay mawala po yun. Amen po ba? Sabi ng 20, sa halip, maging po kayo ng kayamanan sa langit. Doon yung walang naninirang insekto at kalawang. Walang makakapasok na magnanakaw. Sabihin, yung langit. Ano ba yung langit? Sabihin yung mga makalangit na ano talaga. Kasi alam niyo po ba kung bakit binibless sa lupa? Ito po yung ang tawag dito, yung pagsunod mo, kumbaga bunga. Bunga lamang ng paglilingkod mo. Kasi nga, kung tayo pinagpala spiritual, dami pati physical. Amen. Hindi uunahin natin physical para pagpalain tayo physical, hindi natin maabot. Pero pag blessed daw tayo spiritually, aanod lang yun. Ano bang kailangan natin gawin? Sabi nga dito, paano ba tayo makapag-import? Alam niyo yung prayer, huwag natin kalilimutan. Kung tayo kinakausap ng Diyos, yung panalangin huwag natin puputulin. Yung declaration, yung pananalangin. Sabi, paano mag-import din ang kayanin? Ipanalangin natin yung iba. Diba? Lord, i-bless niyo po ito. I-bless niyo po ito. Amen. Simula na, pinapayaman mo na sarili mo. Kasi, bakit ka nagpe-pray sa iba, hindi sa yung sarili? Kasi, the more na ikaw pinibless mo yung iba, the more ikaw makaka-receive. Amen. Amen po ba? Kaya payamanan natin sarili na ipanalangin mo ito. Nakakatuwa nga itong mga nakaraan yung pinipipray na saya. Kasi iniisisa namin yung mga tao, Lord, bless mo po ito. Balik po nakakatuwa ngayon. Babalik ka, nakakanay. Nakikita namin, breakthrough talaga. At dahil nagpala, tutuan, Lord, yung pagpapala sa amin, bonus na lang. Yung pagpapala material, bonus na lang po yun. Kumbaga, huwag tayo maingit na iba nakakaalis ng Diyos. Masigit yung kayamanang ibibigay ng Diyos sa atin. Amen po ba yung Amen. lalaki? Amen po ba? Lagi lang tayong pagyamanin natin yung salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. At yung pananalangin natin kakalimutan. Amen. Kailangan yun eh. Tapos, isa pa, pangatlo, yung, ano ba pagyayamanin natin? Yung sumunod sa kalooban ng Diyos. Yung mag-share tayo ng kabutihan ng Diyos sa buhay. Amen po ba? Ang ganda share ni Pastor Asus, yung senior bishop, yung word tapos pay, yung habang naglalakad, hindi lang ikaw nare-receive, kundi, tawag dito, habang lumalakad ka, dapat hindi lang isa yung ginagawa, kung hindi yung balance na pamumuhay. Payaman ka sa salita ng Diyos, pinapayaman mo, tapos kasi doon mo makikita, ay, ganito pala pinagpala itong mga tao. Kasi yaman ka sa pananalangin, at nag-obey ka, sinusunod mo yung kung ano yung sinasabi ng Diyos sa'yo, kahit mahirap sa'yo, sumusunod ka, ang Diyos nakikita yun. Diba? Payamanin natin ang ating sarili sa pagsunod natin sa Diyos. Amen. Amen po ba? Pagyamanin natin yung sa Word of God, sa pananalangin, at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Yung parang ayaw mong gawin, pero ginagawa mo dahil gusto mo sa Naku, grabe po yun. Walang sino man ang aagaw sa ating mga. Amen.
Amen po ba? Kaya nga sabi dito, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanan ng kabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid. Tingnan mo, ibinenta lahat ng kanyang ari-arian para bilhin daw yun. Ibig sabihin noon, sa buhay natin, kung ilalagay natin ang ating sarili sa salita ng Diyos dito, na wala na talaga sa atin lahat ng yaman sa mundo. Kung hindi si Jesus na nagbigay sa buhay natin. Natagpuan natin siya. Amen. Amen. Marami ka nakakatuwa kay Jesus, pero ayaw pa rin iwanan yung iman sa Opo. mundong ito. Ay, hindi nila makukuha yung totoong kagala. Amen po ba? Ang kayamanan dito, hindi makakapag-save. Amen. Sabi nga yung si Batman, di ba? Yung gumanap ng Batman, Mm. $50 million nasunog. Pera, nasunog. Tapos yung mga yaman, bahay, Wow. sasakyan. Wala. Tapos, Tapos, diba? Hindi kasi makakapagligtas. Ang kayaman. Kundi, yung salita niya dahil nakuha natin pang yung relationship natin sa Diyos. Grabe. Amen po ba? Kaya dito, ang tanong ay, nasaan ba ang iyong yan? Nasaan nga ba? Dapat pag masasabi natin, Lord, nasa iyo ang aking yaman. Diba eh? Sabi nga eh, kung nasa Diyos ang ating yaman, eh dapat magbigay tayo ng oras sa Diyos. amen. Hindi yung kutib-kutib lang pag may time. Pag may time. Opo, pag may time. Sige anak, pag may time din ako, liligtas. pag mayroon din ako time. Busy kasi ako dun sa mga may busy sa akin eh. Oh, Di ba? Siyempre, anong uunahin ng Diyos? Di ba? Yung nagbibigay ng oras. Alam nga naman yung malahininga sa Kanya. Di ba? Kapag oras yun, hindi, sabi ko nga, halimbawa, yung mga bagay na hindi ginagawa na, hindi ako, wala akong problema doon. Kung hindi ginagawa ng iba, di ako kukuha. Kung hindi ko naman kayang gawin, hindi, wala problema sa akin. Ang halaga, nagawa ko. Kasi mahal ko si Lord. amen. Amen po ba? Kaya ako naglilingkod sa Kanya, hindi dahil para ako ipagpalain. Kundi pinagpapala na ng Diyos kami. Kaya kami naglilingkod. Binabalik ko lang talaga sa Panginoon. Amen po ba? Kaya kung saan ang gaan, kahit medyo mabigat, kasi nga, responsibilidad yun. Eh sabi nga, yung responsibilidad, kung ikaw ang papasan, mabigat talaga yon. Eh sabi ni Lord, yung responsibilidad at yung pumatok ng Diyos ang pinasan mo, sabi ni Lord, magaan ang aking ipapibigay sa iyo. Kung ikaw yung naglilingkod at nabibigatan tayo, ibig sabihin, yung pamatok mo pa rin ang binubuhat, hindi pamatok ng Diyos. Amen. Amen po ba? Ibig sabihin, yung pananampalataya, kailangan. Kapag tayo naturuan, grabe po yun. Alam niyo po, para sabi nga yun para daw yung yaman tawag ay passive income. Alam niyo po yung passive income? Pag sinabing passive income, yung una, pinaghirapan mo siya eh. Pero dumating yung time, kahit wala ka nang ginagawa, Makita ka pa. kumikita ka pa rin. Passive yun. Nakatutulog ka sa gabi, kumikita ka pa rin. Naglalaro ka, kumikita ka pa rin. Kasi meron siyang ginawa noong una. Kaya kumikita siya ng passive income. Ibig sabihin, infinite yun. Walang putulog. Kasi yun yung mga tao na nag-good nung una. Nagpuyat, kung sila yung medyo naging ano na, gano'n. Gano'n po tayo sa Panginoon. Minsan, hirap tayo kung makuha yung kalooban ng Diyos kasi nga, ayaw tayo magbigay ng oras. Lagi tinisisi na, busy kasi ako. Sabi ng Bible yun eh. Nag-ano kasi ako ng bago. Sabi ng iba, bagong kasal kasi. Ayaw. Oo. Mga ganun eh, dahilan ng tao. Pero pag nagkakaroon ng problema, ang daming oras sa Diyos. Diba? Lord, napanditiluhod pa. Mag-pray mo nga ako, nung pinagpala na, wala na. Diba? Kaya yun, kumbaga tinuturo ng salita ng Diyos na pagyamanin natin ang ating puso. Sa pag-ibig niya, sa salita niya, sa pakikipag-share natin sa iba, makikita natin, grabe. Talagang sabi niya, magliliwanag talaga yung buhay natin. Hindi o kadilim. Ang sarap maglakad sa liwanag, hindi sa kadilim. Amen. Amen po ba? Kaya, ayun, guard your heart. Sabi nga sa salita ng Diyos, talagang guard your heart. Amen po ba? Kaya ako sabi ko, Lord, lagi mong bantayan ang aking puso. Baka ako'y magalak, ay mahirap. Kaya yun, lagi lang huwag natin pababayaan yung habit natin pagbabasa ng salita.
at yung habit natin sa pananalangin at pagpapananalangin din sa iba at pagbabahagi ng salita sa iba. Huwag nating kalilimutan. Hindi mo po pwedeng kumakain tayo tapos hindi natin nilalabas. Bibigat tayo, sakit yun. Amen. Masakit yun. Kaya yun, natutuwa na yung iba pala, temple natin, grabe ang sakit. Thank you, Lord. Gumagalaw. Kaya yun lamang po yung gusto kong maibahagi at patuloy po tayo magpasakop at bantayan po natin. Huwag po tayo madala sa yaman sa mundo. Amen po ba? Kung hindi naisin natin, nimiin natin yung kayamanan sa lahat. At wala nga daw naninira. Amen. Amen po. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito. Kami po ay nananalangin sa iyo, Panginoon, at tumataas sa iyo. Panginoon, kami po ay humingi ng tawad kung kami po ay na-focus sa mga bagay sa mundong ito. Lord, may kami ng tawad sa lahat. Panginoon, bigyan mo po kami ng bagong puso at i-renew mo po ang kaisipan namin. Dahil ikaw ang aming kayamanan, Panginoon. Lord, ikaw ang aming kalakasan, Jesus. Ikaw ang aming katalinuhan. Lord, ang aming Panginoong Jesus, ikaw po ang aming pag-asa. Ikaw po ang aming provider, Panginoong Jesus. Ikaw po ang aming tagapagligtas. Lord, ikaw po ang aming liwanag. Lord, ikaw po ang aming kagalingan. Ikaw ang aming kayamanan, Panginoong Jesus. Lord, lahat po ay nasa iyo na. Panginoong Jesus, dinataas namin sa iyo ang aming mga espiritu, Lord, na laging patuloy naka-connect sa iyong spirit, Lord God, upang kaming madala at masilaw sa inaalok ng mundong ito. Bagkus patuloy po kaming lumaban at naniniwala kami, Panginoon, na kami patuloy na magtatagumpay kasi, Lord, ikaw ay patuloy namin iniimbitahan sa aming mga Panginoon Jesus, nandito po kami sa pananalangin. Lord, ito po ang mga kapatayan. Kay Charlie, Lord. Yeah. Kay Pastor Marvin, kay Tito, kay Kuya Angel, kay Kuya Tano, Bisidano na nandito, Panginoon. Lord, bilangin namin, salamat po at patuloy namin hinihingi yung presensya. Patuloy mo kami samahan, lagi mo kami turuan. Lord, ang lahat ng bagay sa mundong ito ay panandalian lamang. Kung hindi mag-focus kami talaga sa totoong yaman, ang yaman ng relationship sa iyo. Dahil darating yung araw na kami uuwi din sa iyo. Amen. Salamat po, Panginoong Isus, sa iyo po namin ibinibigay ang lahat. Ang patuloy na papuri, Lord, salamat sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. 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 Yes, Lord God, Lord, patuloy kami ng Panginoon sa iyo. Ipapakumbaba, Panginoon. Lord, salamat Panginoon, Lord, sa iyo salita, Panginoon. Salamat sa iyo, Lord. Patuloy mo hinagamit sa Conrad. Wala ko ang pag-iwin sa kanya, maging sa kanyang asawa. Ano man yung kanyang prayer, pastor, God, sinubon. Lord, paging gumawa sa iyo ang Panginoon. Nataas namin Panginoon sa iyo, Lord God, sa isang Pilipinas, Panginoon, God. Lord, kami nagpapasalamat dahil iniingatan mo ang bansang ito, Lord God. Nakikita mo, Panginoon, Lord God, tao, nag-uulipit sa iyo, Panginoon, God. Sabi lang kami, pare-pares ng pangalan ng church, pero Lord God, alam mo ang puso, Panginoon, God. Isa kami, Lord God, lagi ang laging ipanalangin. Lord God, I pray, Lord God, mula Panginoon sa Presidente, Panginoon, Lord God, hanggang sa mga sangay ng gobyerno, pababa sa bawat barangay, Lord God. Lord God, I pray, Panginoon, ito ay makialam, Lord God, dahil alam namin, Lord God, na kapag ang mga nanunungkulan ay takot sa iyo, Panginoon, Lord God, magiging maganda, Panginoon, Lord God, at magiging kalugod-lugod, Panginoon, sa iyo sa Pilipinas. Ama, maraming salamat, Panginoon, sa mga nanunungkulan, Panginoon, na may takot sa iyo, Panginoon, na naglilingkod sa iyo ng tapat, Panginoon, na hindi sila naglilingkod, Panginoon, dahil lang sa pera, because, Lord God, naglilingkod sila sa bayan, Lord God, na naroon ang kagad, naroon, Panginoon, God, na parang naglilingkod sila sa iyo. Lord God, salamat, Panginoon. At sa mga nananalangin, Lord God,
sa mga politiko, Panginoon, sa gamit mo. Ama, I pray, Panginoon Lord God, ngayon din, Panginoon Lord God, sa Sunday service, patuloy namin ginaganap, Sunday. Lord God, salamat, Panginoon Lord God. Patuloy mo kami ginagawa sa kalamin. Sa iba, iba't ibang experience, Panginoon, aming nararanasan. Lord, salamat, Panginoon, sa bawat salita na aming naririnig, Panginoon Lord. I pray, Panginoon Lord, hindi lang kami makaka-experience. I pray, Panginoon, about invitation, Panginoon, magkaroon sila ng heart, Panginoon. Physical at totohanan, Panginoon. At dalahin ko, Panginoon, Lord God, lahat ng ginagamit mo, Panginoon, sa okasan mo, Panginoon, ay magkakaroon sila ng devotion, Panginoon, sa iyo, Panginoon, na sa bawat pagtayo nila, Panginoon, dito sa ilahan, Lord God, ikaw ang mataas, Panginoon, hindi ang tangamang sa iyo. Salamat, Panginoon. Lagi sa buhay ni Bishop, Panginoon, Lord God, patuloy mo siyang ingatan, ang kanyang puso, ang kanyang isipan para salita. Panginoon, I pray, Panginoon, puso natin na siya, Panginoon, ang bagay na. Patuloy mo siya, bless, Panginoon, patuloy ang pagkakalitan. Diba? At sa bawat mga community, Panginoon, Lord God, sa pagpunta namin, may pong Panginoon, celebration. Lahat ng amin po. Salamat po, Panginoon, sa iyong pinakamataas sa pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord God, ang isa Panginoon, salamat sa time to God. Nato po kami, Panginoon, para ito yung mapapurihan, taas, sambahin, Panginoon, at sundin ng mga utos mo, Panginoon. Blessing mo, Panginoon, na sa iyong salita, God. Lord, narito kami, Panginoon, para ikay aming itaas, Panginoon, na kanya. Lord, dulo-dulo po sa iyo, Panginoon. Ano mo na, aming pagkikagay, Lord God. Kita mo, Panginoon, yung effort ng bawat isa, ng bawat anak mo, Panginoon, na nagtulong-tulong, Panginoon God, dito sa Project Haday, Lord. God, Lord, kung financial, no, pangailangan ng church namin, God. Lord, alam ko na ito'y dinideklara namin sa pangalan ni Jesus, God, Lord, bago matapos itong 2025, Lord God, ay matatapos na, Panginoon. At Lord, alam ko lahat ng mga tumulong, Panginoon, sa Project Hagay, Panginoon God, ito'y Lord, i-bless mo hanggang sa kaulihan ng kanilang sanlahi, Panginoon. Dahil sambahan, Panginoon, ay kanilang inuna, Panginoon. Salamat, Panginoon. God, ganun din po sa mga community, God, Lord, God. Alam ko, Lord, na marami kang ginagawa na magagandang bagay, Panginoon, sa community dahil ikalooban mo, Panginoon, Lord, lalo na sa San Miguel, Panginoon, God, Lord. Ito yung una, Panginoon, na ibinalis mo sila, Panginoon, na church, God. Alam ko, Lord, na pagpapalaan mo ito at alam ko, Lord, na itong community nito, God, Lord, yung magpapalawak sa iyong salita, God. At ito yung gagamitin, Panginoon God. Salamat sa mga lahat ng community, Lord. Tatag mo, Panginoon, bawat isa. At Lord, lahat ng mga hindi nakakilala sa iyo, God, Lord. Lord, bubuksan mo kanilang puso, Panginoon. At malalaman nila ikaw yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na dapat nila sambay. Salamat sa hapong ito, God. Nato sa bawat isa na ito, God, Lord. Tinataas ka namin at sinasamba. Salamat, Panginoon. Jesus, in God, amen. Thank you, Lord.
Sige po, Panginoon, Ama sa langit at banal, sa oras ito, Panginoon, ay tinatas ko sa iyo ang aming mga lahat at pinalangin, Panginoon. Ito yung maging buhay, Panginoon. Ito yung gabayan mo ng banal na Espiritu, ang lahat ng aming pinanalangin sa iyo, Panginoon. Panginoon, tinatas ko sa iyo ang buhay ng aming mga katatayan. Nawa po ay sila po ay pagpalain yung lahat ang katatayan ng Life in Christ, Panginoon. Na sila po ang bagamat sila wala dito, Panginoon. Tinatas ko sa iyo ang buhay. Ganon din po kami lahat dito. Panginoon, nawa po ay sa mga susunod na meeting, Panginoon, at sila ay aming kasama, Panginoon. At sila po ay maging pagpapala din sa iba na nakita ang aming ginagawang ito ay para din sa lahat, Panginoon. Panginoon, tinatas ko sa iyo sa oras ito ang all mentoring na nagaganap sa bahay-sambahan na 'to, Panginoon, na palawigin mo pa ito, Panginoon, at pagpalain mo lahat ng tama, Panginoon, at nakakatanggap ng pagme-mentor ng aming iglesia, Panginoon. Panginoon, ah, dalangin namin ang paggabay mo kay Bishop sa pagme-mentor sa mga tao, sa mga pastor namin, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay maging bukal sa bawat isa ang ibinabahagi na salita mo, Panginoon. Panginoon, ito ay maging isang binhi na visible na balang araw, Panginoon, ay marami makakatanggap ng mga ah, salita mo, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa oras ito. Salamat po, Panginoon, sa ibinahagi ni Pastor Conrad na salita mo, Panginoon. Nawa po ay ito ay maging isang naming sandata or isa naming kaalaman sa buhay na ang kayamanan ay isang kayamanan sa langit ang mahalaga, Panginoon. Hindi ang kayamanan dito sa lupa, Panginoon. Panginoon Jesus, sa oras namin ito na paghiwalay, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ang kaligtasan ng bawat isa. Iluyin mo kami sa kapahamakan at gabayan mo kami sa bawat pag-uwi namin. Ganun din po ang aming Pastor Conrad na pagpalain mo siya sa kanyang hangarin sa buhay. Pagpalain mo siya sa kanyang ginagawa sa buhay. Pagpalain mo siya ang kanyang pamilya, si Aya, Panginoon, na ikaw ang kanilang kayamanan, Panginoon. Ganun din kami, Panginoon, ikaw aming kayamanan. Salamat, Panginoon, sa buhay nila at ingatan mo sila ano man ang gawin. Salamat po. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Thank you.